Wow mga ka-good news, meron tayong bigyan reaction ngayon itong napakatapang na pahayag ng Philippine Navy na kung magkamali daw ang China sa pagpasok sa ating teritoryo ay babanatan nila. Nako, napakapangahas na mga salita ito at baka pagdating ng araw na yan ay baka napakalaking pagsisisi ang mga sinasabing yan kapag nabasa yan sa artikulo or nakita sa mga video ng mga Chinese, kasi alam naman natin na itong mga Chinese ay mayroong mga spy dito sa Pilipinas na nakaplanted na ng matagal na. At hindi lang yan, meron silang mga kamera at mga CCTV na sikretong nakalagay lamang sa mga installation ng mga proyekto nila dito sa telecommunication ng mga proyekto nila sa Pilipinas. Lahat ng mga yan ay pwede nilang i-wiretap. Kaya ito ang sinabi ng magiting at matapang na komodor ng Philippine Navy, atin pakinggan. Islang pinaghihinalaang sasakupin ng China. Ngayon subukang magtambak ng China nang matry sa totoong barko ng China ang mapasabog. Mag-iisang buwan na nang nakadeploy ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Ngayon sasamahan to ng Philippine Navy warship. Hamon ni Commodore Ray Trinidad, wag nang magkakamali ang China ng maaktuhan at talagang may kalalagyan yan. Navy has increased its patrols in Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. So far none. The approach here, it will take more than a military effort. The approach here is to show the world that we are a player, a responsible player following international law. Walang mawawala na kahit anong isla sa West Philippine Sea. Yan ang maganda, matapang na pananalita ng ating komodor sa Philippine Navy. Walang mawawala kahit isang isla diyan sa mga islang pinagtatalunan at kiniklaim ng China. Mangyayari kaya ito na walang mawawala dyan? Parang mayroon ng isa na namang islang makukuha dyan . Ayon sa balita ay isa na namang isla dyan ang i-develop ng China dyan sa pinagagawan dyan ng mga isla sa West Philippine Sea. Kaya ang mga pahayag na ito ay nakakatakot ito kasi para tayong sumuntok sa pader nito. Ang tigas ng China ay parang pader. Pag suntukin natin, babalik yan sa atin. Ang sakit. Okay, kaya bago tayo magbitaw ng mga salita na ganito ay pag-isipan muna natin, baka marinig tayo di ba? Patay tayo niyan. Balik tayo sa video. Itatak raw yan ng mga Pilipino sa bato. Kung nauto ng China ang Pilipinas noon, pwes di papayag si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dito papanatilihin ng ating militar na tayo ang masusunod sa dagat na ating pagmamay-ari. Navy has increased its patrols in Sabina Shoal, and for the past good number of days, we have had one warship stationed in the area. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. Everything to ensure that Sabina and all other features within our EEZ will remain under Philippine sovereignty and sovereign rights. Bilang Philippine Navy ang nakaalerto sa usap-usapang pananakot. Pati ang Armed Forces of the Philippines naka-heightened alert na. Anumang hamong balak ibato ng China, handa raw tong harapin ng ating militar. Itong Sabina Shoal na pala ngayon ang gustong angkinin ng China. Ang lahat na yata ng palapit na sila dito hanggang Palawan na yan . Baka pagising natin, nandyan na sa Palawan yung China, yung Armed Forces ng China. PLA yata, yung tawag, PLA. People's Liberation Army. Tayo naman ay naka-back up ang Armed Forces sa Philippine Navy. Pero alam naman natin na parang bantamweight lang tayo kontra sa heavyweight. Kaya mahirapan talaga ang bantamweight. Kung boxing yan, ay parang si Mike Tyson yung kalaban ni Donaire. Yung ganyan. At kapag tatama yung kamao ni Tyson kay Donaire, sigurado hospital ka agad, di ba? So, ibang kategorya ang China kung boxing pa yan. Nasa heavyweight sila. At tayo ay nasa bantamweight lamang. Kaya,
isip-isip tayo, wag masyadong mapusok, wag masyadong itong madala sa mga udyok ng mga dayuhang puwersa. Kasi kung alam lang ng lahat, ang mga nangyayaring ito ay mga nakaplano na ito. Tinatawag ito na World Agenda. Ang inaano niyan ay yung grupo daw na Illuminati ang nagpaplano ng lahat ng ito. Ang mga Illuminati na yan ay secret society yan ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Sila ang gusto na kung anong mangyayari. Una diyan, yung pinadala nilang mga sakit. Yung COVID, isa yun sa agenda ng mga grupo na yan. And then, pangalawa diyan ay ang gulo. Yan ang giyera. At dito ipapalabas nila na merong isang puwersa na mabuti. Kaya doon tayo mananalig sa mabuting puwersa. So ganyan yan, merong plano yan lahat. Hindi ito nangyayari, ang giyera, na gawa-gawa lamang. Kung napansin nyo, noong World War II, nag-umpisa ang World War II around 1941, pero pala, ang Amerika ay gumagawa na ng war tunnel 1929 pa, 1930, 10 years before the World War II, nagtatunnel na ang mga Amerikano, gumagawa na ng concrete bunkers. Diyan sa isla ng malapit sa Cavite, diyan sa Carabao Island, meron diyan. Hindi gaanong pinag-usapan niya na tunnel. At yung isa doon sa Bataan, yung napakalaking tunnel network doon sa Bataan. Yun ay ginawa ng mga Amerikano 10 years before the war. Kaya alam nila na magkagera. Kasi napaplano na yan. Pinagmitingan na yan ng mga world leader, ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Secret society yan. Kaya alam nila na maggera kasi yan ang gusto nila. Kaya gumagawa sila ng mga depensa kaagad. Kaya tulad ngayon, meron ng mga depensa ang Amerikano sa Northern Luzon. Napakarami ng American bases dyan. 7 na yata in entire Philippines ay meron ng 7 na US bases. Hindi natin pwedeng pangalanan yan, pero sigurado meron dyan sa Northern Luzon napakarami. Malapit yan sa Taiwan na mga lugar. At ang mga ligtas na lugar, kapag magkagera ay ibablog ko yan, ang mga ligtas na lugar kung saan pwede kayo tatakbo. O pwede na kayong lilipat sa ngayon pa lamang. Kasi itong giyera na ito ay matutuloy talaga ito. Kasi nasa world agenda nila ito, nasa listahan ito nila na kailangan talaga magkagiyera. Ayan, ewan ko anong klaseng mga utak itong sa likod ng mga na ito, bilyonaryo, itong secret society na ito, bakit kailangan maggiyera? Sila yung matitira after sa giyera kasi mga bilyonaryo yan, merong mga secret bunker yan na kumpleto na pwede silang mabuhay ng 2 years sa loob nito. Okay, patuloy tayo sa video, mga ka-good news. Pahayag yan ni spokesperson Francel Padilla. We will do everything po to deter this from coming to fruition. So, makikipagtulungan po tayo sa all the necessary agencies na monitor naman po natin ito, no? So, all the activities are being monitored and being reported po to proper authorities for appropriate action na din. Kahapon, playing safe ang China. Chismis lang raw ang binabato sa kanila ng Pilipinas. Hinimok pa ng spokesperson ng Foreign Ministry na itigil na ng Pilipinas ang paggawa ng irresponsable ang wala namang kakwenta-kwentang pahayag laban sa China. 菲方多次散布谣言，蓄意抹黑中方，试图误导国际社会，这种行径是徒劳的。我们敦促菲方停止发表不负责任的言论。 Oo, wala pang eksaktong ebidensya, pero scientific explanation na ang nagsasabing may pananakot talagang binabalak ang China. Wala nang ibang dapat pang sisihin dito kundi mga Chinese. China lang naman kasi ang bansang uhaw sa kapangyarihan. Grabe, pulbos na pala yung ating mga coral reef. Yung corals natin ay buhangin na, napupulbos na diyan sa West Philippine Sea. Dahil sa mga aktibidades diyan ng Chinese. Alam nyo mga ka-good news, lahat ng malalaking perlas sa buong mundo, itong mga world record na perlas,
pinakamalalaking perlas, lahat niyan, tatlo niyan, lahat nakukuha yan diyan sa Philippine Ocean. Diyan sa West Philippine Sea ang karamihan yan. Basta't dito lang sa paligid ng Pilipinas nakukuha yung world record ngayon sa Guinness na pinakamalalaking perlas. Ang balita ko ay parang binuldos na yan ng China lahat ng mga century old, mga million years na mga clams dyan, clamshell na mayroong mga perlas. Lahat dyan hinarbis na yan ng China, sikreto lang. Kaya meron silang mga militia ships, meron silang fishing ships na malalaki, yun ang nangunguha dyan. Ini-scuba lang yan, kaya hindi natin alam, wala na pala. Nandun na sa kanila ang mga giant pearl na billion dollars ang halaga. Matagal na. Minimina nila yan, ang mga perlas na yan, dyan sa West Philippine Sea. Kaya gusto nilang makuha, West Philippine Sea hanggang sa Pag-asa, hanggang sa Palawan. Kasi lahat ng ano dyan, ng natural, mapagkukunan ng mga pangkabuhayan, lalo na yung mga laman dagat, ay nandyan talaga at napakarami. Sa halaga niyan, lalo na yung mga isda dyan, ay bilyon-bilyon ang halaga ng mga resources na makukuha diyan. Hindi pa natin sinama yung mga discovery ng mga oil diyan, ng mga deuterium. Ating pinag-usapan yan, mga perlas lang, tsaka yung mga laman dagat, isda, tsaka shells. Okay, so tapusin natin ang video. I think this is the reason why we can say na we are effective in deterring China from doing this small-scale reclamation, because China also doesn't want to get caught on how they do it. It still puzzles Dr. Anticamara. It also puzzles us. How do they dump the dead coral? Ang intention nga natin dito, why we decided to anchor Philippine Coast Guard vessel as the rigid hull inflatable boats roam around the area, is to catch them talaga, for us to know how they're doing this. Since wala pa talaga tayong photo or image na kung paano natin masasabing how they're... Okay, so ito yung nangyari diyan. Bakit napulbos yung coral reef diyan? Yung mga corals, bakit nagiging ganyan? Yan ay epekto noong minimina nila ang mga clamshells, mga giant pearls. Kinukuha nila diyan. Para kasing meron silang machine na parang inaararo. Parang binubuldos yung mga clamshell kasi mahirap kunin yan ng manumano. Kaya meron silang gamit dyan na parang bulldozer sa ilalim ng dagat. Kaya nasisira ang coral reef. Yun ang hindi nakikita ng Pilipinas kasi hindi naman tayo makalapit doon at wala tayong mga drone na kayang magmatyag dyan 24 hours. Okay, so huli na talaga tayo. Ang China ay parang may pagka-ninja din yan. Hindi natin alam ang mga galaw niyan. Malalaman lang natin pero tapos na. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated.